Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, sa mga kapatid po natin sa Marikina na ka-join po ngayong gabi upang samahan po tayo sa ating pagsamba through online sambang gabi at maging sa lahat pa po ng mga kapatid natin saan mang dako ng mundo na naroroon na kasama rin po natin ngayon through our online gawain. At welcome po sa ating gawain. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa pamamagitan po ng Kanyang salita. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay nasa theme verse din po natin sa Isaiah chapter 7 verse 14. Hayaan niyo po na basahin ko sa NIV. Sabi po dito, "Therefore the Lord Himself will give us a sign. Give you a sign. The virgin will conceive and give birth to a son, and will call him Emmanuel." Tayo po ay saglit na dumulog sa panalangin. Panginoon, salamat po sa pagpapala ng gabi-gabi na pagpupuri namin, Panginoon, na nararanasan po namin yung presensya mo, O God. Salamat po sa fresh, Lord God, na pangungusap mo, fresh, Lord God, na paghahayag mo, Panginoon, ng iyong banal na salita sa lahat ng bahagi ng online sangbang gabi ay nangungusap ka, Panginoon. Kaya patuloy ka, Lord, na mangusap sa amin ngayon at maging sa mga kasunod pang mga gabi hanggang sa katapusan po ng online sambang gabi at alam namin, Lord, na Ikaw ang magbibigay ng katagumpayan sa aming mga gawain, Panginoon. Salamat po at dalangin namin na Ikaw ang magbigay sa amin ng focus. Although online, Panginoon, pero andun pa rin yung focus ng mga kapatiran upang patuloy po na isik ang presence mo through your word. Maraming salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin. In Jesus' name, Amen. Alam po natin na ang meaning ng Emmanuel ay God with us. So, katulad po ng theme natin na God here with us. So, gusto ko lang pong bigyan ng pansin yung phrase na with us or here with us. At may share po ako na 2 points patungkol po dito. Ano po bang sinasabi ng with us? Meaning God with us and here with us or God here with us. Una is that God is present and always available. So, sa mga working na po and yung communication channel na gamit niyo po sa work ay Microsoft Teams, I know you're very familiar po na kapag ka nag-log in tayo or nag-clock in tayo sa umaga or gabi pag night shift, so automatically po available siya, lumalabas, check. And then, does it bug you off po if halimbawa parang magtitake ka lang ng quick break tapos magtitimpla ka lang ng kape or magluluto ka ng quick snack para pang-refresh konti dahil ang tagal nating nakaharap sa screen? Automatic kasi siya na nagiging away. May specific seconds or minutes na nakaset, depende sa policy ng company na kapag walang gumagalaw sa screen na yon, nagiging away siya. Tapos, imbes na check, green as available, nagiging orange or yellowish na may clock na icon, tapos nakalagay doon, away ka na. And hindi lang yun, malalaman din ng mga colleagues mo kung ilang hours or minutes ka nang away kapag intentionally chinek nila yung profile mo or nag-hover sila doon sa name mo. Malalaman nila halimbawa last seen 3 hours ago, last seen 30 minutes ago. So alam nila kung gaano katagal ka nang away. So sometimes it's annoying. 'Di ba po? Kasi parang minsan mag-quick break ka lang, bio break or CR, 'di ba? Pero pagbalik mo away, naka-away ka na agad, sobrang bilis lang nung minutes na inaalaw ng company na walang gumagalaw sa laptop mo. So sometimes it's irritable and it bugs us off kasi nga parang gusto natin available sana tayo para magandang green naka-check yung appearance ng ating account. Pero thankfully po that our God is not like that. Our God is always available. God is never away. God is never offline. God is never in a do not disturb or God is never in a focusing status. And God is never out of office. Kaya nga yung point po natin na una is God is present and always available. Sabi po sa Psalms 139 verses 7 hanggang 10, "Where can I go from your spirit?
Where can I flee from your presence? If I go up to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. If I rise on the wings of the dawn, if I settle on the far side of the sea, even there your hand will guide me. Your right hand will hold me fast. So, ano po sinasabi ng verse na to? Na physically, God is present everywhere because He is an omnipresent God, di ba po? Pero more than that, God is present then in all our situations, in all our seasons, no matter what the circumstances we have, God is present. And walang bagay na makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon. So asahan na po natin yun because God is with us. We know that God is present and God is always available. Sabi nga po sa Romans chapter 8 verse 38 hanggang 39 sa version po ng Ang Salita ng Diyos. Sapagkat natitiyak ko na walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel, o anumang makapangyarihang espiritu. Ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. So surely, alam natin, since God is always available, God is always present, no matter what our circumstances are, we can find assurance that God is always with us. God is here with us. Sabi po dun sa binasa natin sa Romans, diba? Kasalukuyang panahon, maging ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, kahit ang mga bagay na hindi pa natin nalalaman, yung ating pong kinabukasan, na hindi pa natin totally nalalaman kung anong mangyayari, that will not separate us from God. Hindi yun makapaghihiwalay sa ating Panginoon, sa atin, sa presensya ng Panginoon. Maging yung mga kapangyarihan, so even lahat ng bagay na pwedeng maging hadlang ay hindi makakahadlang sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya isang kagalakan po natin yun ngayon, ngayong Pasko na darating na talagang mas nare-reiterate sa atin na ang ating Panginoon ay kasama natin hanggang sa ngayon at magpakailanman ay kasama natin siya. And sabi nga po sa Mateo 28:20, sa NIV din po, and surely I am with you always to the very end of the age. Sabi po dyan ng Panginoon, it's a reassurance nga po, surely, yung word na surely, palagi siyang kasama natin. Kaya meron nga po tayong paulit-ulit na binabanggit, diba, sa praise and worship, sa mga prayer, sa testimonies, or even sa preachings, yung hindi tayo iiwan ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan, or sa English, He will never leave us nor forsake us, which is talaga pong hindi. Kasi sabi ng ating Panginoon, always He is with us until the very end of the age. So, hindi talaga natin kailangan matakot. We do not need to fear because God is always with us and He will never forsake us. Salamat po sa ating Panginoon na andyan po siya, palagi natin siyang kasama, hindi po siya nawawala, hindi po siya lumalayo sa atin. Kaya, yung availability ng ating Panginoon, i-maximize po natin yan. Gamitin natin, lumapit tayo palagi sa ating Panginoon dahil meron na po tayong access sa ating Panginoong Diyos. Dahil tayo po yung mga mananampalataya na. Kaya patuloy po nating gamitin yon, dumulog tayo sa panalangin, through worship, through reading of the Bible, and all godly activities na pwede po nating gawin. At pangalawa po is that God loves us with such devotion. So God is with us. And being with us, katulad po nung point 1 natin, diba? Being with us, God evidently loves us. Sabi po sa Romans 5:8 NIV, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. That is how devoted God is to us. Kung ganun po ka-devoted yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Despite all our sins, namatay po ang ating Panginoong Hesukristo para siya yung umako
ng lahat ng ating mga kasalanan upang hindi nga po tayo maparusahan. So, that's God's love for us. He loves us with such devotion, with intense devotion. At sabi nga po sa John 14:26, sa NIV, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Ito po dahil alam na ng Panginoon na siya po ipapako na sa cross at mamatay na siya physically. Kaya ito po yung sinabi niya na iiwan niya ang banal na spirito na kasakasama na. So, even nung time na yon, iniisip pa rin ng Panginoon yung ating kalagayan. Hindi tayo talaga iniwan ng ating Panginoon. He will never leave us. At hindi niya tayo iniwan ng wala. Dahil nung pinako siya sa cross at namatay siya physically, ito po yung iniwan ng ating Panginoon. Meron na po tayong banal na spirito. Kasama na po natin ang banal na spirito. Kaya, with such devotion, makikita natin na we are sinners. We do not deserve everything. Hindi natin deserve ang pagmamahal ng Panginoong Diyos natin. Pero, sa kabila ng ating mga kasalanan, na namatay ang ating Panginoong Jesus, hindi niya tayo iniwan ng wala. Binigyan niya tayo ng banal na spirito. Binaba niya yung banal na spirito upang manahan sa kanyang mga lingkod. At itong banal na spirito na taglay-taglay ng kanyang mga anak, ng kanyang mga lingkod, ito yung ating tagatulong. Banal na spirito na hindi na tayo kumikilos sa ating sariling kalakasan, kundi kumikilos na tayo ayon sa banal na spirito. Hindi na tayo namumuhay ayon sa ating sariling lakas lang, kundi namumuhay na tayo ayon sa pangungusap ng banal na spirito. Kaya purihin po ang Panginoon kasi hindi na natin kailangang wala na yung pressure sa ating sarili kasi hindi na tayo kumikilos sa ating sariling lakas. Dahil kung yun yung magiging thinking natin na kailangan kong mag-perform palagi, kailangan kong galingan sa mga gawain, sa lahat ng aspeto ng mga kailangan kong i-deliver, kailangan yung karunungan ko ay perfect, kailangan yung execution ko ay perfect, then nananahan tayo sa ating sariling kalakasan. And we put our pressure to ourselves when in fact hindi dapat ganun. Na alam po natin bilang mga mananampalataya dahil kasama na natin ang banal na spirito, hingiin natin yung pagkilos ng banal na spirito upang alsin natin yung pressure sa ating sarili. Dahil alam natin na sa atin ang banal na spirito, hayaan lang natin na kumilos siya sa atin. Amen? Purihin po ang Panginoon. So yun po yung dalawa. Una ay God is present and always available. Pangalawa is God loves us with such devotion. God loves us with such devotion na yung dahil never niya tayong iniwan. He is with us. He stayed with us. Which means He loves us. Mahal tayo ng Panginoon to that very much extent na kahit makasalanan tayo ay minahal niya tayo. At knowing this too, ano po yung maging response natin? Mark 12:30, sabi po dito, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength." Amen. So talagang ibalik natin yung papuri sa Panginoon, yung pag-ibig na tinanggap natin sa Panginoon, mahalin din natin siya with all our heart, ng buong puso, ng buong kaluluwa, yung ating pag-iisip na ang ating mga thoughts and thinking ay sinaset natin sa mga bagay na makalangit, maging with all our strength, yung ating kalakasan ay ginagamit natin para sa paglilingkod sa Panginoon. At yun nga po, katulad ng binanggit ko kanina, dahil kasama po natin ang banal na spirito, siya na po yung ating tagatulong. Sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon, hindi po natin iisipin na sariling lakas natin yung ating ginagamit. Di ba po? Kasi pinapatay na natin yung ating flesh at ang spirito na ang namumuhay sa atin. Kaya sa ating pong paglilingkod, as we love our God with all our heart, with all our soul, with all our mind, and with all our strength, we don't have to put the pressure on ourselves. Salamat po dahil binigay ng Diyos ang kanyang banal na spirito sa atin.
na siya po yung nagbibigay sa atin ng kalakasan na gawin yung mga task natin dito sa mundo, yung mga godly task natin na mangaral ng salita ng Diyos, mag-preach sa unahan, magpatotoo, mag-lead ng mga gawain, mag-lead ng mga Bible studies, or tumugtog, kumanta sa praise and worship. Salamat po dahil nagagawa natin ang lahat ng bagay na yun. Nagagawa natin mapaglingkuran ng ating Diyos at maibalik yung pagmamahal sa Kanya dahil meron po tayong taglay-taglay na banal na Espiritu. At hindi na po natin kailangan pang mamuhay sa takot, di ba? Hindi na po tayo din kailangan pang mamuhay sa ating sariling kalakasan. We no longer live by our own strength and we are no longer bound by our own strength because now we walk in the light of the Holy Spirit. Kaya salamat po sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Diyos, sa Kanyang pag-ibig sa atin. Salamat po sa ating Panginoong Jesus na inialay niya ang Kanyang buhay upang tayo po ay maligtas. At inaalala nga po natin ang kapanganakan ng ating tagapagligtas ngayong season na ito. Siya po ang dahilan ng ating pagdiriwang. At salamat po sa banal na Espiritu na kasama natin, binigay sa atin ng Diyos upang sa ating pong paglakad dito sa mundo, hindi po tayo mananangan sa ating sariling kalakasan, kundi sa kalakasan na dala-dala ng banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa inyong mga buhay na patuloy na naglilingkod with the guidance of the Holy Spirit, with the strength that comes from the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po.